Isang Sabado ng gabi, napag-usapan ni na Eric at Jomar na magsimba sa Quiapo Church ng alas 3 ng madaling araw. Pareho silang may pinagdadaanan at umaasa na ang pagdarasal ay makakatulong sa kanila. Ngunit hindi nila alam na ang gabing iyon ay magdadala sa kanila sa isang lugar na hindi nila malilimutan. Pagdating nila sa Quiapo, tahimik ang paligid. Kakaibang pakiramdam. Parang masyadong madilim kahit may mga ilaw sa poste. Habang naglalakad papunta sa simbahan, nakakita sila ng isang eskinita na hindi nila napansin dati. Shortcut siguro, sabi ni Eric. Dito na tayo dumaan para mabilis. Medyo nagdadalawang isip si Jomar, pero sumunod na rin. Habang naglalakad, napansin nilang tila lumalayo ang ingay ng lungsod. Sa dulo ng eskinita, tumambad sa kanila ang isang lumang at mistulang abandonadong simbahan. Ang itsura nito ay kakaiba. Ang kampana sa tore ay baliktad at may malaking bitak ang pader nito. Parang di ko kilala to sabi ni Jomar. Kinakabahan. Baka luma na, sagot na Eric. Simba na lang tayo. Pagpasok nila, agad nilang napansin ang hindi normal na ayos ng simbahan. Ang altar ay nasa likod. Ang mga upuan ay nakaharap sa pintuan. Ang mga rebulto ng santo ay nakatalikod at ang cross altar ay nakabaliktad. Ngunit ang mas nagpahinto sa kanila ay ang mga tao sa loob. May mga nakaupo sa mga bangko, pero hindi tulad ng normal na pag-upo. Ang mga tao ay nakabaliktad, nakatayo gamit ang kanilang mga kamay, habang nakalaylay ang mga paa. Tahimik silang nagdadasal, ngunit ang tunog ng kanilang mga bulong ay pabaliktad din. Ang ilan sa kanila ay biglang lumilingon sa dalawa. Ngunit ang mga mukha nila ay wala. Parang mga anino lamang. Eric, alis na tayo, bulong ni Jomar, nanginginig sa takot. Huwag kang maingay, sagot na Eric. Pilit na pinapanatag ang sarili. Baka masaktan tayo. Habang naglalakad sila palapit sa altar, napansin nilang ang mga mata ng mga rebulto ay parang sumusunod sa kanila. Ang rebulto ng isang santo ay unti-unting umiikot hanggang sa tuluyang humarap ito sa kanila. Ang mukha nito ay hindi santo, kundi isang nakakatakot na anyo na parang halimaw. Mga mata na nagliliyab at isang ngiting puno ng kasamaan. Biglang tumunog ang kampana ng simbahan. Pero imbis na tunog ng dasal, ito'y parang malalakas na sigaw ng paghihirap. Ang mga taong baliktad ay tumayo, ngunit hindi bumalik sa normal. Sila ay nagsimulang lumapit sa dalawa. Unti-unting dumudula sa ere na parang hindi naglalakad. Takbo! Sigaw ni Jomar. Hinila niya si Eric palabas ng simbahan. Ngunit habang tumatakbo sila, tila humahaba naman ang pasilyo. Ang mga taong baliktad ay nasa paligid lamang.
bumubulong ng mga dasal na pabaliktad. Naramdaman nila ang malamig na hangin na umiikot sa kanilang katawan. Sa wakas, narating nila ang pintuan at binuksan ito ng buong lakas. Sa sandaling makalabas sila, nawala ang simbahan. Nasa gitna sila ng normal na kalye sa Quiapo. Nang makabalik sila sa tunay na Quiapo Church, ikinuwento nila ang nangyari sa isang matandang deboto. Ang sagot nito ay nagpatayo ng kanilang balahibo. May kwento noon tungkol sa simbahan ng mga nawawala. Ang baliktad na simbahan. Lumilitaw daw yun sa 3:00 ng umaga, oras ng demonyo. Ang mga nagdarasal doon ay kaluluwa ng mga taong naligaw at di na nakalabas. Buti nakatakas kayo. Simula noon, hindi na muling naisip ni na Eric at Jomar na magsimba ng madaling araw. Ngunit nung mag-3:00 ng umaga, naririnig pa rin nila sa malayo ang kampana. Parang paalala na minsan, sila'y napunta sa lugar na hindi dapat makita ng sino man.